Mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado kung saan nagpalipas ng gabi si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos ang tangkang isilbi sa kanya ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung hanggang kailan siya mananatili dito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat din mula sa Senado. Hannah, ano ang mga pinakahuling pahayag ni Senador de la Rosa? Nga pala, dito ka rin natulog, ano? Nagkausap ba kayo kagabi? Yes, Corina, nag-overnight din tayo rito sa Senado at base doon sa mga huling panayam natin kay Senator Bato de la Rosa, tila nasa lowest point na raw siya ng kanyang buhay. Ayon yan mismo sa Senador. Matapos yung naging bakbakan dito sa Senado kahapon, lumitaw nga si de la Rosa sa sesyon sa Senado kanina bilang bagong majority member. Sabi ni de la Rosa na humanize daw siya ng mga karanasan niya sa buhay matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado. Nang tanungin kung saan siya nagtatago, sagot niya sa Luzon, Visayas at Mindanao umano. Hindi siya kailanman umalis sa bansa at dito na raw siya mananatili habang buhay. Then the lowest point in my life. Then, ikaw ba naman? Nagkapakakang gusto mo na absent. Wakil servisyo talaga. Yeah, thank you. Yung aking ideals sa PMA, courage, integrity, and reality, isili sa buhay ko yan. Lahat. Ginawa ko. Tapos, ganito ko yan sa akin. Nilinaw ni De La Rosa na malabo raw na siya ang mismong nagturo sa mga otoridad na pumatay sa drug war. At anya, lahat ng pinagdadaanan niya ngayon ay dahil sa politika. Kahapon, sumulpot si dating Senador Sonny Trillanes bilang tugon sa personal na hamon umano ni De La Rosa sa kanya na humarap kapag hahainan na ang senador ng warrant. Tugon ni De La Rosa rito, lahat ay gagawin para pabagsakin ang mga Duterte. Ang Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa. Nagalit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. At yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Mananatili si De La Rosa rito sa Senado habang ina-exhaust ang lahat ng legal means para sa kanyang kaso. Ayon na rin sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, nakatanggap daw sila ng impormasyong may eroplanong naka-standby mula nang lumitaw ang ICC warrant laban sa senador. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad kaugnay nito. Sa kabila ng laban ni De La Rosa, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kapag daw nagka-local court order laban kay De La Rosa, siya mismo ang makikipag-usap sa senador para harapin ito. Corina, nakakahiya naman para kay Senator Risa Hontiveros na pinagtatawanan umano ang Senado sa gitna ng nangyaring tensyon kahapon. Sabi ni Hontiveros, "We must protect the reputation of the Senate." Pinagtatawanan yung mga eksenang paghahabol sa hagdan and other such scenes na nag-unfold kahapon. And hindi po yan yung mga eksena na deserve ng ating mga kababayan. So, sa panig ko naman, sa panig ng bagong minorya, magpapatuloy po ako at magpapatuloy po kami pagsulong ng mga panukala na para talaga sa mga tao, pag-iimbestiga, pag-alam ng katotohanan at pag-rekomenda ng pagwawasto sa pamamagitan ng aming mga resolusyon in a few months, pagbubuo muli ng mas transparent at accountable na budget. At syempre ngayon, pinaka-urgent na concern ko po at namin ay talagang makita ng malinaw ng taong bayan na tutupad kami sa aming constitutional duty. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Sabi ni Hontiveros, tuloy lang daw dapat sa paghahanap ng sagot sa mga tanong tungkol sa katiwalian at hindi maipaliwanag na yaman ng mga politiko. Bahagi si Hontiveros sa tumutol sa kudeta kahapon na nagpatalsik kay Senator Tito Soto. Corina. So
So Hana, paano nga ba nakapasok si Senator Bato kahapon sa Senado at nagkahabulan pa? Saan ba siya dumaan at paano niya naiwasan ang mga umano operatiba ng NBI? Corina, ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa, he entered the Senate premises in a car at bigla ang dumiretso umano sa Senate parking sa baba, dyan sa may basement dito sa loob ng Senate building. At bagamat dumating agad itong si De La Rosa, agad daw siyang hinabol ng NBI personnel umano at yun na nga yung nakita nating CCTV footage kahapon kung saan dali-daling umakyat itong si De La Rosa papunta sa Senate plenary at kaugnay niyan napag-usapan din kanina sa Senate session itong umano'y explanation ni resigned Senate Sergeant at Arms Rene Samonte pagdating doon sa pagpapaliwanag sa kanya ni SP Cayetano sa kung ano ba talaga yung nangyari kahapon. Ayon kay Samonte, around 7 o'clock in the morning, meron umanong NBI personnel na tumawag para i-coordinate ang isang arrest order at supposedly yung arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance umano ni Senate President Tito Soto. And then on about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of Samonte, but copies were not allowed to be distributed. Agad naman niyang binigyan linaw ni dating Senate President Tito Soto sa sesyon kanina at sinabing kung alam lang daw niya na darating si De La Rosa dito sa Senado kahapon, magkakaroon siya ng ibang gampanin doon sa nangyari dahil ayon sa kanya, hindi niya raw alam na darating nga si De La Rosa sa sesyon kahapon. Corina. May mga ulat din na saan kaya nanggaling ito? Mga tauhan daw ni Senate President Cayetano ang humabol kay Senator Bato at hindi NBI. May impormasyon ka ba tungkol dito? Corina, yan yung isa sa mga umuugong na report pagdating doon sa arrival ni Senator Bato. We've yet to confirm if the staff of Cayetano is actually involved in the arrival of Senator Bato de la Rosa. Pero isa yan doon na sa mga narinig natin kanina at hindi pa nagbibigay ng panayam itong si SP Cayetano pagdating dito at aasahan nating magbigay siya ng paglilinaw tungkol dyan. Corina. Okay, so sa ngayon, nasaan na si Senator Bato? Kasi nakita ko nag-alisa na yung ibang mga senador, ano? Si Senator Bato dito pa rin. Paninindigan talaga niya na dito muna siya titira. Yes, Corina, siya mismo nagsabi na he will be staying inside the Senate premises habang ina-exhaust nila ng kanyang kampo ang legal means sa gitna nga ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. At actually, kaka-suspend or adjourn lang ng sesyon kanina lang, ilang minuto lang ang nakalipas. At nakita pa natin siya na umiiyak sa gitna ng Senate session habang katabi si Senator Bongo at nang tanungin kung bakit pa siya umiiyak. Sabi niya, this is a personal matter at it's a personal conversation between fellow Duterte ally Senator Bongo. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan naman daw siya ayon yan mismo sa senador and we're expecting him to continue to camp here within the Senate premises. Balik sa'yo, Corina. Huling tanong na lang, Hana, mayroon bang balita na siya'y nakikipag-usap na sa kanyang legal team? Nagmi-meeting na ba sila dito? Yes, Corina, katunayan, simula kagabi, binibisita na siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion at ito rin si Attorney Jimmy Bondok na nandun din kanina sa Senate plenary at natanong natin yung ilang matters including Senator Bato's salary dahil ayon kay De La Rosa, nitong mga huling or nakaraang buwan, hindi na raw siya tumanggap ng sweldo dahil siya mismo ay nahihiya when it comes to being absent here in the Senate. At isa raw yun, katunayan, isa raw yun sa mga factor bakit siya lumitaw sa Senado. At ayon kay De La Rosa, itong portion of his salary before ay tinatanggap na lang daw ng kanyang Senate staff at ibinabahagi sa iilan bilang pagkakawang gawa. At ayon kay Torion, pag-uusapan nila kung ano na ang next steps when it comes to the salary of the senator. Corina. Okay, maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.